May nagtanong kung pwede bang pagsabayin ang pag-inom ng Centrum Advance at ng Stress Tab sa isang araw. So basically, dalawang magkaibang brands ng multivitamins. Sa video natin ito, aalamin natin kung maaari nga bang pagsabayin ang dalawang multivitamins, beneficial ba ito o maaari ka bang magkaroon ng overdose sa vitamins. Siyempre, para malaman mo ang mga detalye patungkol dito, tapusin mo itong video na ito and I am sure marami kang matututunan dito. Ako nga pala si Jasper at ako ay isang registered pharmacist. Kung magustuhan nyo ang aking video pagkatapos nyong panoorin, huwag nyo namang kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas marami pang impormasyon patungkol sa mga gamot. Maraming mga brands ng multivitamins ang maaaring mabili sa mga butika. Ito ay supplements na nagsusupply ng kakulangan sa nutrisyon kung hindi natin ito nakuha sa ating kinakain. Primarily, dapat ang mga vitamins ay nakuha natin sa pagkain ng mga gulay, prutas, karne, itlog, gatas at iba pa bilang natural sources ng ating nutrisyon. Kung hindi ka naman nakakakain ng masustansyang pagkain sa pang-araw-araw, ay better na uminom ka ng vitamins in the form ng tablet o ng capsule na mabibili sa mga butika para maiwasan natin ang malnutrisyon. Ito naman ay considered na synthetic source ng ating nutrients. Hindi naman masamang uminom ng mga synthetic na mga gamot. Kadalasan, ang recommended na dose o dami ng pag-inom ng multivitamins ay isang tableta lamang sa isang araw. Any time of the day, maaari mo siyang inumin, pero mas best kung sa umaga pagkatapos kumain. Ngayon, pwede nga bang pagsabayin ang Centrum Advance at ang Stress Tabs? Ang sagot ay hindi naman kailangan. Price-wise, mas magastos kasi kung dalawang magkaibang multivitamins ang iinumin mo araw-araw. At katulad ng sinabi ko kanina, ang mga supplements ay nagsusupply lang dapat ng kakulangan natin sa nutrisyon at dapat nakuha natin ang nutrisyon na to mainly sa ating pagkain ng masustansyang pagkain. At kung hindi ka naman nakakain ng masustansyang pagkain na araw-araw, ang mahalaga ay meron tayong source ng vitamin sa pag-inom ng multivitamins tablet o ng capsule. Suriin din mabuti ang contents at quantity na nakapaloob sa multivitamins dahil may mga recommended dietary or daily allowance sa mga nutrients na kailangan lang na pumasok sa ating katawan. So ito, tinabulate ko na yung content ng Centrum Advance at ng Stress Tabs. Ganun na rin yung mga recommended daily intake ng mga vitamins at minerals para sa isang adult. Isinama ko na rin pala dito yung maximum dose per day or yung pinaka-upper limit. Yung ibig sabihin yan, dapat hindi lalagpas kung ilan man yung maximum dose or yung parang pinaka-upper limit natin. Kasi in the long run, kapag nagtitake tayo ng vitamins at sobra-sobra yung pumapasok sa katawan natin ng mga vitamins at minerals, ay maaari tayong magkaroon ng tinatawag na hypervitaminosis. Pero kung papansinin nyo pa rin dito yung Centrum Advance sa Stress Tabs ay hindi naman lumalagpas sa may maximum dose per day natin. Kumbaga, meron pa ring allowance para sa mga iba pang nutrition na maaaring pumasok sa katawan natin, particularly yung mga galing sa mga organic or natural sources. Like for example, kapag kakain ka ng mga gulay, ng prutas, ng karne. So, yun yung mga yung iba pang mga masustansyang pagkain na meron din talagang mga vitamins at minerals. Pagdating sa multivitamins na available sa market, katulad nitong Centrum at ng Stress Tabs, halos magkatulad lang sila pagdating sa presyo. Pero may mga advantages din kasi yung Centrum at may mga advantages din yung Stress Tabs. So, syempre kung papansinin natin, yung Centrum, mas marami talaga siyang contents as compared sa ating Stress Tab. Pero, yung Stress Tab naman, mas matataas yung content niya kahit mas konti lang yung mga laman niyang vitamins. Halimbawa na lang ang vitamin C, ang Centrum Advance ay may laman na 90 milligrams kada tableta at ang Stress Tabs naman ay may laman na 500 milligrams kada tableta ng ascorbic acid. Pero kung titingnan natin, yung recommended daily intake lang talaga pagdating sa vitamin C ay nasa 90 milligrams pagdating sa kalalakihan at 70 milligrams naman sa kababaihan. So, pasok na pasok pa rin sa recommended daily intake natin yung 90 milligrams na yon. At sobrang okay lang din naman yung 500 milligrams per day kasi yung pinaka-maximum dose per day naman para sa vitamin C ay dapat wag tayong lalagpas ng 2,000 milligrams kada araw para hindi tayo makaramdam or maka-experience ng mga side effects or possible na toxic effect dun sa may vitamins na yon. Narito naman ang recommended daily intake para sa mga minerals. At
makikita natin dito yung pagkakaiba ng Centrum Advance at ng stress tabs, kung ano man yung mga minerals na available para sa kanila. So kung papansinin natin na yung Centrum Advance ay mas marami talagang content kumpara sa stress tab. Pero again, pagdating sa stress tab, mas matataas kasi yung contents or yung dose na available sa kanya. Kung tatanungin nyo ako kung alin yung mas maganda sa dalawa, so actually parehas lang sila. So okay lang kahit anong piliin ninyo kasi nga may kanya-kanya naman silang mga advantages. At for sure makakatulong din naman talaga para makapag-supply ng kakulangan sa nutrients kapag hindi tayo nakakain ng mga masustansyang pagkain. So based sa table na to, maaari ba natin pagsabayin ang Centrum at ang stress tabs? So katulad ng sinabi ko kanina, hindi naman kailangan isang multivitamins lang ay enough na para mag-supply lang ng kakulangan sa mga nutrients kapag hindi natin ito nakuha sa ating kinakain na masustansyang pagkain. So ayun lamang po, at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang kayo sa ibaba ng video para ito ay aking matugunan. Muli, as a registered pharmacist, ako ay nagpapaalala na ugaliin magtanong sa doktor o pharmacist patungkol sa inyong mga gamot para maiwasan natin ang medication error o paglala ng inyong kondisyon. For more drug information, do not forget to subscribe to my YouTube channel. See you and have a great day po. Bye-bye!